Sa gabi sa punong himpilan ng clan, sinuri ni Orhanger ang mga tala ni na Sophie, Logan, at Caroline, at natuklasang lahat sila'y dumaan sa mabibigat na nakaraan, lalo na si Sophie. Kinabukasan, sinamahan niya si Selma sa Adventure Management Division, kung saan masigla silang sinalubong ng empleyadang si Estela, na gaya ng dati ay magulo ang mesa. Dahil sa kanyang palabiro at palakaibigang ugali, tinawag niya si Selma na Smatchy, nang walang malinaw na dahilan. Katabi niya si Carla, mas kalmado at mahinahon, na siyang nangangasiwa sa mga bagong miyembro ng clan. Tinanong niya kung nabasa na ni Orhanger ang mga file ng Team 10. Kinumpirma niyang nabasa na at dahil doon ay nagpasya na siyang tanggapin ang tungkulin. Nakahinga ng maluwag ang dalawang empleyada. Ang Team 10 ang pinaka-promising na unit ng Silver Rabbits, bagamat bawat isa'y may mahirap na ugali. Sa kabila ng kanilang kakayahan, tila may paghanga ang mga bata kay Orhanger. Habang nagpapasalamat, bigla siyang binigyan ni Estela ng palayaw na Orkay. Wala siyang ideya kung bakit, ngunit dahil ipinipilit nito, hinayaan na lamang niya. Pagkatapos, nagtanong siya tungkol sa patakaran sa pagsasanay at nagulat nang sabihing wala naman talaga. Kailangan lamang niyang ituro ang lahat ng alam niya. Hindi tiyak kung paano magsisimula. Nag-alinlangan siya hanggang hikayatin ni Selma si Estela na magtakda man lang ng malinaw na layunin. Sa pagpupumilit ng Enchantress, idineklara ni Estela na sa loob ng 6 na buwan, dapat makaya ng Team 10 na lampasan ang intermediate na mga palapag ng Great Southern Labyrinth. Para kay Orhanger, tila sobra ang target, ngunit hindi pinakinggan ang kanyang pagtutol, at tuluyang itinakda ang layunin habang sila'y umaalis sa departamento. Ngayong nabasa na ni Orhanger ang mga file ng mga miyembro, inakala ni Selma na natuklasan na niya ang madilim na nakaraan nila ni Sophie. Inamin ng binata na sinunod niya ang usapan at binasa ang lahat, kaya't nag-usap sila ng masinsinan tungkol sa mapait at kahabag-habag na buhay ng bata mula pagkasilang. Sa totoo, magkapatid sila sa ama. Ipinanganak si Sophie mula sa lihim na ugnayan ng kanilang ama at ng kasambahay. Higit pang naging trahedya nang mamatay ang tunay nitong ina sa panganganak, kaya't inampun siya ng pamilyang Cloyd. Madaling isipin kung paano siya tinrato ng ina ni Selma, sapagkat si Sophie ang buhay na alaala ng pagtataksil. Dagdag pa rito, kinailangang umalis si Selma upang mag-aral sa ibang bansa at itaguyod ang sariling karera. Ngunit nang malaman niyang lalo pang pinahihirapan ang kapatid, bumalik siya, isinama si Sophie, at tinahak ang landas ng pagiging adventurer upang tulungan itong malampasan ang trauma sa sariling pagsisikap at determinasyon. Dahil dito, hiniling ng Enchantress kay Orhanger na ingatan ng mabuti ang kanyang kapatid, sapagkat marami na itong pinagdaanan at nararapat sa espesyal na pag-aaruga. Nangako ang bagong instruktor na ibibigay niya ang kanyang makakaya. Pagkatapos, nagtungo siya sa silid upang formal na magpakilala sa Team 10, bagamat kilala na niya ang mga ito. Hindi maitago ng mga bata ang pananabik na muling makatrabaho si Orhanger, sapagkat halos sambahin nila siya. Nilinaw niyang ayaw niyang iniidolo siya, ngunit mahirap silang kumbinsihin matapos nilang masaksihan kung paano niya mag-isang pinatay ang itim na dragon. Binigyang diin ni Orhanger na hindi siya kasing lakas ng inaakala nila at balang araw ay kailangan din nilang harapin ang itim na dragon kung nais nilang tumaas ang ranggo at masakop ang Great Southern Labyrinth. Pagkatapos, inilatag niya ang 2 mahalagang prinsipyo sa kanyang pagtuturo. Una, dapat laging aktibo ang kanilang isipan, maghanap ng matalinong alternatibo at iba't ibang paraan sa paglutas ng suliranin, sapagkat karamihan ay may higit sa isang solusyon. Ikalawa, dapat silang maging mapanghamon, kahit sa sariling guro. Iginiit niyang hindi siya perpekto at maaari ring magkamali o magbigay ng maling pasya. Kapag nangyari iyon, nais niyang maging matalas sila upang kwestiyonin ang mga desisyong kulang sa batayan. Pagkaraan, hiniling niyang sabihin ng bawat isa kung bakit nila piniling maging adventurer. Nauna si Sophie. Mahiyain niyang sinabi na nais niyang maging tulad ng kanyang ate, malakas, malaya, at may kakayahang magpasya para sa sarili at pumili ng landas sa buhay. Para sa kanya, ang pagiging adventurer ang daan upang makamit iyon. Napansin ni Orhanger kung gaano niya hinahangaan ang nakatatandang kapatid. Nangako siyang tutulungan niya itong matupad ang pangarap, at sapat na iyon upang maramdaman ni Sophie ang pagtanggap. Sumunod si Logan. Una niyang sinabi, gusto kong kumita ng maraming pera. Maaaring magmukhang makasarili,
Ngunit iba ang katotohanan. Lumaki siya sa isang napakahirap na nayon na may lupang hindi angkop sa pagsasaka, kaya't madalas silang magutom at magdusa. Nang matuklasan ang kanyang talento, nag-ambagan ang buong nayon upang mapag-aral siya at malinang ang kanyang kakayahan, nang sa gayon ay makabalik siya balang araw at makatulong sa mga umasa sa kanya. Hindi lamang dahil sa inaasahan ng iba, batid ni Logan ang kanyang tungkulin at nais niyang suklian ang pagmamahal ng kanyang mga kababayan. Ngunit sa murang edad at sa bigat ng tiwalang ipinuhunan sa kanya, inamin niyang naging mayabang siya at inakalang kasing lakas na siya ng isang high-rank na adventurer. Ngunit matapos masaksihan ni Orhanger ang pagpaslang sa itim na dragon, naunawaan ni Logan na malayo pa ang kanyang tatahakin. Gayunman, sabik siyang makasama ang gurong ito, sapagkat nakikita niya kay Orhanger ang huwarang tutulong sa kanya upang maabot ang layunin. Nang tanungin si Caroline kung bakit siya naging adventurer, ilang sandali siyang nag-isip bago umamin na wala talaga siyang tiyak na dahilan. Aniya, gusto niyang nakikitang nakangiti ang mga tao kapag napapatay niya ang mga halimaw. Maganda raw iyon, dahil ang mga taong nakangiti ay hindi siya sinasaktan. Doon napagtanto ni Orhanger na may madilim ding panig ang bata. Idinagdag ni Caroline na nawawala ang mga ngiti kapag may halimaw, kaya pinapatay niya ang mga ito. Ayaw niyang may hindi nakangiti. Ang paraan ng pagsabi niya nito'y nakapagpaligalig sa lahat. Gayunman, tinanggap ng instruktor ang paliwanag, sinabing mas mabuting ang walang nagdurusa ng nag-iisa. Matapos ipahayag ng tatlo ang kanilang dahilan, si Sophie naman ang nagtanong tungkol sa mga pangarap ni Orhanger. Sinabi niyang nais niyang maging sapat ang lakas upang walang banta ang hindi niya kayang talunin. Habang lumalakas, mas marami siyang mapoprotektahan. Iyon ang sentro ng kanyang mabagsik na landas mula enchanter tungo sa frontline attacker. Dahil mataas ang pamantayan niya sa sarili, nais din niyang itulak ng Team 10 ang kanilang hangganan. Nilinaw niyang hindi niya sila ituturing na mga bata, sapagkat kaakibat nito ang bigat ng responsibilidad na pasan na nila. Pagkatapos, iminungkahi niyang bigyan ng palayaw si Caroline, sapagkat mahaba ang pangalan nito at maaaring makasagabal sa mabilis na utos sa labanan. Sa pagsang-ayon nito, iminungkahi niya ang pinakasimpleng opsyon, Carol. At sapat na iyon upang maramdaman ng dalaga na siya ang pinaka-espesyal at natatangi sa mundo. Nagselos si Logan at gusto rin ng palayaw, kahit 2 pantig lang ang pangalan niya. Dahil nagpumilit, ginamit ni Orhanger ang parehong loika kay Carol at tinawag siyang Lug. Ang pagtanggap ng palayaw mula sa gurong hinahangaan niya ay nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan, na para bang nagtagumpay na siya sa buhay. Napansin ni Orhanger na tila naiilang si Sophie at baka masaktan kung wala siyang palayaw. Kaya't naisip niya ang pinakasimple ngunit taos-pusong opsyon, mula ngayon, tatawagin siyang Sophie, na may mas matibay na diin sa hulihan. Gayunpaman, natuwa ang mga bata sa kanilang mga bagong palayaw at lalo pang napalapit sa kanilang guro. Pagkatapos ng usapan, oras na upang kumilos ang Team 10 at ipakita ang kanilang natutuhan. Gamit ang lakas at bilis ng isang defender, sinalakay ni Carol ang 2 lobo at agad itong pinabagsak. Ngunit hindi iyon ikinatuwa ni Orhanger. Ang tungkulin ng defender ay umakit ng kalaban, hindi pumatay, trabaho iyon ng attacker. Sa puntong iyon, tila hindi pa ganap ang dalaga sa alinmang papel, kumikilos ng pabigla-bigla at isinasapanganib ang sarili. Hindi nagtagal, may isa pang lobong sumulpot sa likuran niya. Wala na siyang oras tumugon, kaya napilitan ng guro na patayin ang halimaw sa pamamagitan ng sunod-sunod na enchantment sa huling sandali. Pagkaraan, iginiit ni Orhanger na maging mapagmatsyag si Carol sa lahat ng direksyon habang nakikipaglaban. Ngunit iginiit ng dalaga na nagkunwari lamang siyang walang depensa sapagkat napansin na niya ang lobong papalapit. Kung ganoon, tanong ng guro, bakit hindi siya umiwas? Bilang tugon, hiwa niya ang sariling pulso, ikinabigla ng instruktor. Ipinakita niya muli ang sugat habang ito'y kusang naghihilom, ibinubunyag ang natatangi niyang kakayahan. Ayon sa adventurer, hindi siya namamatay, anumang pinsala ay agad na gumagaling. Pagkarinig nito, naalala ni Orhanger ang masaklap na nakaraan ni Caroline Inglet, na ikinulong ng Cycloman Church sa loob ng maraming taon upang magsilbi sa layunin nilang buhayin ang masamang Diyos, ang pinakamakapangyarihang nilalang na umiral. Upang maisakatuparan iyon, sinalakay ng simbahan ang mga nayon para magsagawa ng eksperimento at human trafficking.
2 taon na ang nakalipas, sinalakay ni Albert ng Unit 1 ang isa sa kanilang base at nailigtas si Caroline. Bagamat winasak ng mga eksperimento ang kanyang isipan, kinaya niyang patatagin ang sarili kahit batid niyang namatay ang kanyang tagapagligtas. May isip lamang ni Orhanjura ang sakit na dinadala ng dalaga. Dahil dito, pinatingin niya si Carol sa kanyang mga kasama at ipinaunawang hindi sila nakangiti nang saktan niya ang sarili. Kahit mabilis siyang maghilom, masakit pa rin iyon, at walang gustong makita siyang nasasaktan. Nagpanik si Carol at nakiusap kung paano maibabalik ang kanilang mga ngiti. Doon nakita ng instruktor kung gaano kalalim ang sugat sa kanyang isipan. Sinabi niyang iwasan lamang ang mga bagay na magdudulot sa kanya ng sakit. Nangako siyang hindi na niya iyon uulitin. Hinaplos ni Orhanjura ang kanyang ulo upang aliwin siya, ngunit umurong siya at napasigaw, inakalang sasaktan siya. Iginiit ng guro ang yakap at tiniyak na walang sino man doon ang mananakit sa kanya, at babagsakin niya ang sino mang magtatangka. Sumunod na yugto ng pagsasanay ay ginanap sa punong himpilan ng Silver Rabbits of the Night Sky. Iniiwasan ni Carol ang bolang tumatalbog sa buong silid sa tulong ng mga magic circle. Nang tamaan siya sa likuran, muling inihagis ni Orhanjura ang bola upang ipagpatuloy ang ensayo. Kung nais niyang makitang nakangiti ang iba, kailangan muna niyang matutong protektahan ang sarili. Pagkatapos kay Carol, sinuri niya ang pag-unlad ni Logan sa sibat. Dati nais nito ng espada, ngunit ngayon ay nauunawaan niyang mas napapanatili niya ang distansya sa kalaban gamit ang sibat habang ginagampanan ng tungkulin bilang enchanter. Dahil mas bihasa si Will sa sandatang iyon kaysa sa kanya, naisip ng instruktor na ipagsanay ito roon sa susunod. Sa huli, pinabilang ni Orhanjura si Sophie mula 500 pababa ng tig-7 bawas habang pinananatili niya ang 2 magic circle. Sa tuwing sisindi ang mga ito, kailangan niyang maglabas ng spell sa mga random na target. Isang sabayang ehersisyo iyon na napakakomplikado at nakapapagod kaya't saglit na nawalan ng focus si Sophie. Agad siyang pinagsabihan ni Orhanjura, sapagkat ang pagkawala ng konsentrasyon ng isang enchanter sa labanan ay maaaring ikamatay ng kasama. Maya-maya, 2 target ang sabay na umilo. Natigilan ng dalaga at tinamaan ang nasa gitna na wala namang kinalaman. Ngunit iginiit ni Sophie na may kakaiba siyang naramdaman, bumagsak ang target kahit hindi siya naglabas ng spell. Naisip tuloy niyang baka naaapektuhan niya ang paligid gamit lamang ang isipan. Sinabi ni Orhanjura na nakaranas din siya ng ganoon nang unang magising ang kanyang kakayahan. Kung nagigising na rin ang kay Sophie, kailangan nilang manatiling kalmado at huwag magmadali. Pagkatapos ng ensayo, naligo sina Sophie at Carol habang pinag-uusapan ang bigat ng pagsasanay. Sumunod sina Estella at Carla at napansing malaki na ang ipinagbago ng mga bata. Sumang-ayon si Sophie, bagamat ang bahaging nais niyang umunlad pa, ang pagitan ng tiyan at leeg, ay hindi pa gaanong nagbabago. Pabirong tinawag pa niyang traidor si Carol dahil bahagya itong mas nahubog kaysa sa kanya. Habang tumatagal, lalo pang humuhusay ang Team 10 sa walang tigil na pagsasanay. Naiiwasan na ni Carol ang bola. Napabagsak ni Sophie ang 2 target ng sabay. Si Logan naman ay nasanay sa pinakamahusay na lancer. Nang magsama silang muli, ipinaalala ni Orhanjura na natalo nila kahapon ang Orc Lord, pinuno ng ika-20 palapag, nang sila lamang. Ibig sabihin, nalampasan na nila ang unang yugto. Panahon na upang maghangad pa ng mas mataas. Habang nagdiriwang ang mga bata, ipinatawag si Orhanjura ni Rain Hugwell. Sinamahan niya si Will patungo sa pandayan ng clan, sapagkat handa na ang kanyang natatanging espada na hinubog mula sa kaliskis ng itim na dragon. Pagkahawak niya sa sandata, naramdaman ni Orhanjura ang perpektong akma at tamang bigat nito. Hawak ang kahusayang iyon, tahimik siyang nangakong poprotektahan ang kanyang mga kasama, anuman ang mangyari.